Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamahalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Radyo Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapayapang umaga, Bangsamoro. Isang oras ng balitaan at talakayan hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Ito ang Radyo Bangsamoro. Ako po si Albashir Saiden, live mula sa himpilan ng Brigada News FM sa Cotabato. Sabay din po tayong napapakinggan sa RMN DXMY Cotabato, IFM at RMN sa Zamboanga Peninsula. Samahan niyo po ako sa isang episode ng Radyo Bangsamoro ngayong araw ng Sabado at 10 sa buwan ng Oktubre taong 2020. Live din po tayong napapanood via live streaming sa ating Facebook page na Radyo Bangsamoro. At narito na ang mga balita sa Balitang Bangsamoro. Mga may init na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update at kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. At sa ulo ng mga balita sa Balitang Bangsamoro. Balitang Bangsamoro. Naantalang sweldo ng mga health workers sa BARMM, sinimula nang i-release. Panayam kay Ministry of Health OIC Dr. Ameril Usman, tutukan. Balitang Bangsamoro. Nasa 3,000 pedicab at tricycle drivers sa Marawi City na apektado ng MECQ, nakatanggap ng ayuda mula sa Bangsamoro Government. Balitang Bangsamoro. Bangsamoro Government tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Balitang Bangsamoro. MDHTE BARMM nakiisa sa muling pagbubukas ng klase para sa taong 2020-2021. Mga member of the parliament naglaan ng daang milyong pisong pondo para sa edukasyon sa rehiyon. Balitang Bangsamoro. Bangsamoro Education Ministry ipinagdiwang ang World Teachers Day. Mga guro sa buong rehiyon nakatanggap ng adaptive learning materials. Balitang Bangsamoro. Hidwaan sa lupa sa Barangay Pandan, South UP, Maguindanao, tinuldukan. Mga magsasaka binigyan ng tulong pang-agrikultura. Balitang Bangsamoro. Chief Minister Ibrahim nagtalaga ng accountable officers na mga ngasiwa sa Administrative, Finance at Budget Management Services ng Office of the Chief Minister. Balitang Bangsamoro. Serye ng Harvest Festival sa iba't ibang bayan sa Maguindanao isinagawa. Balitang Bangsamoro. At Ministry of Indigenous Peoples Affairs, ipinagdiwang ang National Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre. Balitang Bangsamoro.
At sa detalye ng mga balitang yan, nagsimula ng matanggap ng mga Human Resource for Health o HRH workers sa buong Bangsamoro Region ang kanilang mga sahod na ilang buwan ding naantala. Ayon kay Ministry of Health Officer in Charge Dr. Amirel Usman, sinimulan nang i-release ang sweldo ng mga apektadong health workers para sa buwan ng Hunyo at Hulyo. Aniya, nasa halos 2,000 o 1,900 na mga HRH sa buong rehiyon ang nasahuran na simula noong nakaraang linggo. Pakinggan po natin ang aking naging panayam o interview kay MOH OIC Dr. Amirel Usman tungkol sa nasabing usapin. Kamusta na po yung mga sweldo po ng ating pong mga HRH, yung mga frontliners po natin? Sa ngayon po ay unti-unti na po silang nakakasweldo na po starting nung salary nila nung June, and then bago lang last week bigyan natin yung kanilang salary na June at total of 1,900 ng mga HRH natin ay naka-receive na kanilang salary na amounting to more than 74 million. Yung ngayong July, nagsahod din po tayo ng yung mga the same numbers of HRH at the same amount po napabigay na natin yun. So, isasabay rin po natin ngayon hanggang ngayong Sabado, magsasahod din yung ating mga HRH kasama na yung ating mga midwives. Opo. For every barangay. Opo. Doc, gaano po ba kadami yung affected dito, Doc? And so far, ilan na po yung nasweldohan na? Kasama dito lahat, yung pati yung mga regular employees, yung mga contract of service natin na mga employees, yung mga HRH natin, yung Human Resource for Health, ay hindi lang mga nurses, sila rin ay yung mga midwife, yung mga medtech, and even some of them are doctors. So, marami po talaga kasi lahat, the whole farm po ito na mga kuan ang pinag-usapan natin dito. Opo. So, masasabi ba natin na at the end of this month ay masasahuran na sila? Yan po ang ating layunin na before mag-end ng October ay hanggang makuha na po lahat ng ating mga empleyado yung kanilang mga sahod. Okay, Doc. Ano po ba yung naging problema, Doc? Bakit nagkaganito po? Lagi po bang ganito yung sitwasyon ng ating po mga health workers? And ano po yung gagawin natin? Ano po yung pwede natin gawin para hindi na po maulit ito, inshallah? Yes. Actually, this happens also in the past na talagang nagkakaroon tayo ng delay, especially dun sa ating mga salaries that are coming from the national government. Example, itong ating mga HRH kasi yung salaries po nila ang funding source nito ay galing sa national government. So minsan po talagang may mga pagkakataon due to some technicalities talagang nadidelay yung kanilang mga sahod. But it doesn't happen the first time. Like nangyari na po ito even before. So, there are even worse case scenarios before na mas matagal pa sa 3 months nilang na-receive ang kanilang mga salaries. Opo. So, ano pwede natin gawin, Doc, sa MOH? Well, right now, actually, I already had an initial talk with the Land Bank of the Philippines para mapadali natin yung pagpapasahod ng mga individuals ay nag-apply tayo for an ATM account. So, kasi yung iba sa mga ating mga nurses pumupunta pa dito sa Cotabato City na napakalayo ng lugar at saka nagbubugastos pa sila ng pamasahe, gasolina at saka yung effort nila just to get their salaries. So gusto nating mabawasan po yung kanilang mga suliranin. Opo. Okay, Doc. Any message sa ating po mga health workers? Sa akin pong mga health workers, yung mga nurses po natin, mga midwives, mga medtech, doctors, regular and mga ating mga contract of service na employees po ng Ministry of Health. Nandito po lagi ang inyong ahensya, laging handang tumulong sa inyo at laging handang tugunan ng inyong mga pangailangan. Makakasa po kayo na gagawin po natin ng lahat-lahat para mapabuti lalo ang ating serbisyo sa Bangsamoro. Balitang Bangsamoro. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mahigit 3,000 pedicab at tricycle drivers sa Marawi City, Lanao del Sur dahil sa relief assistance na natanggap ng mga ito mula sa Bangsamoro government noong Lunes, October 5. Kabilang ang mga tricycle at pedicab drivers sa mga matinding naapektuhan ng hanap buhay simula nang ipatupad ang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa probinsya. Bawat isa sa mga ito ay nakatanggap ng tig-iisang sako ng bigas at ang malawakang relief
operation ay isinagawa sa pangunguna ng Ministry of Social Services and Development o MSSD, Bangsamoro Youth Commission, opisina ni Deputy Chief Minister Ali Sulaiman at ilang kasapi ng Bangsamoro Transition Authority mula sa Lanao del Sur. Ayon kay MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri, ito ay ilan lang sa mga aksyon ng Bangsamoro government para matulungan ang pangangailangan o matugunan ang pangangailangan ng mga residente ng rehiyon na apektado ang pamumuhay dahil sa pandemya. Balitang Bangsamoro. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng Bangsamoro government para sa mga manggagawa sa pribadong sektor na apektado ng pandemya. Ito ay sa pamamagitan ng programang Coronavirus Disease Assistance Program o CAP ng Ministry of Labor and Employment o MOLE BARM. Kahapon araw ng Biyernes, October 9, mahigit 300 o 311 na mga manggagawa sa pribadong sektor o private sector workers mula sa Cotabato City ang nakatanggap ng 5,000 pesos kada isa. Una nang nakatanggap ng kaparehong tulong ang mahigit 50 mga manggagawa mula pa rin sa Cotabato City noong Lunes, October 5. Sa kasalukuyan umabot na sa 3,737 ang nabigyan ng ayuda ng CAP program. 448 mula dito o 448 dito ay mga manggagawa ng Mall of Alnor, 160 naman ang mula sa Sultan Kudarat Academy Incorporated, 580 sa Lamsan Incorporated at nasa 2,229 ang mula sa bayan ng Datu Paglas, Maguindanao. Ayon kay MOLE Minister Romeo Sema, malaki ang kontribusyon ng private sector workers sa ekonomiya, kaya't responsibilidad at nararapat lang na matulungan ang mga ito sa panahon ng krisis dahil sa pandemya. Matatandaang noong August 17, 2020, inaprubahan ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang 60,180,000 pesos na pondo para sa CAP program, kung saan mahigit 12,000 o 12,037 na private workers ang makakabenepisyo sa buong rehiyon. Balitang Bangsamoro. Sa iba pang balita, nakiisa ang Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE sa nationwide simultaneous flag raising ceremony bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng klase para sa school year 2020-2021 sa rehiyon. Pinangunahan ni Education Minister Mohager Iqbal ang formal na pagbubukas ng klase sa isinagawang kick-off ceremony noong Lunes, October 5 sa Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao. Ang tema para sa balik eskwela ay maging ligtas, mag-aral tuloy ang pag-aaral kahit nasa bahay. Ayon kay Minister Iqbal, bilang tugon sa malawakang krisis na kinakaharap ng rehiyon, ang MBHTE ay nag-isip ng alternatibong pamamaraan sa pamamagitan ng home-based learning modalities kung saan ang mga magulang o guardians ay magtuturo din ng kanilang mga anak. Binigyan din nito na ang new normal ay isang hamon sa lahat, lalo na sa mga guro na nangunguna sa paghahatid ng mga serbisyong pang-edukasyon. Tiniyak din ni Iqbal na ang Education Ministry ay magtatatag ng dekalidad, balanse at inclusive education system sa Bangsamoro sa kabila ng pandemyang COVID-19. Sa kabuuan, mayroong 611,347 na mag-aaral ang naka-enroll sa public school o public sector habang 55,509 ang nasa pribadong paaralan sa buong Bangsamoro Region. Bukod, umabot naman sa 31,632 ang bilang ng mga teaching personnel o guro sa rehiyon. Bukod dito, naglaan din ang MBHTE ng humigit kumulang 200 milyong piso o 189 million pesos na pondo para sa proyektong pang-edukasyon. Ang nasabing pondo ay mula sa Transition Development Impact Fund ng iba't ibang miyembro ng Parliament. Balitang Bangsamoro. Samantala, namahagi naman ang MBHTE ng adaptive learning materials sa iba't ibang schools division superintendent bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Teachers Day noong Lunes, October 5.
Ayon kay MVHCE Minister Mohaghegh Iqbal, nakiisa ang Education Ministry o nakikiisa ang Education Ministry sa selebrasyon ng World Teachers Day upang ipakita ang kabutihang loob, integridad at malasakit ng bawat guro sa mundo. Aniya, nagsusumikap ang MVHCE upang maibigay ang kalidad na edukasyon para sa mga bata sa Bangsamoro Region. Sa kabila ng krisis na dulot ng pandemya, kabilang sa mga materyales na ibinahagi ay kits para sa Special Education o SPED para sa mga batang may espesyal na pangangailangan, Indigenous People's Education o IPED, Kinder to Grade 3 Mother Tongue o K3 at abot kaalaman sa Bangsamorong Nangangailangan Project o AKAP. Namahagi din ang MVHCE ng teaching kits para sa mga guro habang health-related supplies naman at reproductive-related supplies ang ipinamigay sa mga health and nutrition unit. Ngayong taon, ang pagdiriwang ay nakaangkla sa temang Teachers, Leading in Crisis, Reimagining the Future, kung saan binibigyang diin ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng sektor ng edukasyon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Balitang Bangsamoro. At sa iba pang balita, naayos ng Bangsamoro government ang away sa lupa sa isang barangay sa South UP, Maguindanao sa pamamagitan po yan ng pagbibigay ng tulong pang-agrikultura para sa mga residenteng apektado. Ang detalye sa report ni Dato Nor Hamiden, Mama sa Inged. Balitang Bangsamoro. Tuluyan nang natuldukan ang ilang dekadang hidwaan sa agawan ng lupa sa Barangay Pandan, South UP, Maguindanao matapos magsimulang mamigay ng tulong pang-agrikultura ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR noong October 6. Nabiyayaan ang mga magsasaka sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng South UP, Maguindanao. Abot sa 100 bags ng hybrid corn seeds at 100 euro fertilizers ang na-turn over sa LGU ng UP na dinaluhan ng farm leaders ng nasabing bayan. Ang nasabing farm input distribution ay bilang pagtupad sa pangako ng MAFAR sa mga magsasaka na kabilang sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBS. Ayon kay MAFAR Assistant Chief for Agrarian Reform Services Jordan Pendong, nagsimula ang alitan ng lupa noong 1991 sa sitio Pomogoyon. Matatanda ang nagsagawa ang MAFAR BRMM ng Land Dispute Reconciliation noong August 15 upang magsimula ng agricultural development at interventions sa lugar. Dato Nor Hamidin, Mama sa Inged para sa Balitang Bangsamoro. Balitang Bangsamoro. Ipinakilala na ang unang batch ng newly appointed officers sa Office of the Chief Minister na mga ngasiwa sa Finance, Budget at Administrative Services ng OCM. May report si Siti Fairuz Abdullah. Balitang Bangsamoro. Talaga na si Bangsamoro Chief Minister Ahud Alhaj Murad Ibrahim na mga bagong sa Administrative Budget and Finance Management Services ng Office of the Chief Minister. Ipinakilala ang 10 newly appointed officers noong Lunes, October 5 sa Bangsamoro Government Center o BGC sa Cotabato City. Kabilang sa unang batch ng appointed officers sa OCM ay Director 3 sa 3 division at ang kanilang mga Chief Admin Officers at Supervising Admin Officers tulad ng cashier, accountants, human resource officers at budget officers. Pinangunahan ni BARM Executive Secretary Abdul Rauf Makakwa ang pagpapakilala sa mga newly appointed accountable officers. Tumaan ang mga ito sa masusing screening process mula sa aplikasyon sa Bangsamoro Job Portal, serye ng eksaminasyon, interviews at Bangsamoro check ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board. Nakapagtalaga na rin ang iba pang mga ministry at tanggapan ng kanilang accountable officials, kabilang dito ang Ministries of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE, Labor and Employment o MOLE, Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR at Planning and Development Authority o BPDA. Siti Fairuz Abdullah para sa Balitang Bangsamoro. Balitang Bangsamoro.
At mga dating mandirigma ng MILF at Agrarian Reform Beneficiaries nakatanggap ng Certificate of Land Ownership Awards mula sa MAFAR. At Rice at Corn Harvest Festival isinagawa sa bayan ng Dato Paglas at Dato Udin Sinswat sa Maguindanao. Nagbabalita si Dato Nor Hamiden Mama sa Ingid. Balitang Bangsamoro. Masayang iginawad ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang Certificate of Land Ownership Awards o CLOA sa mga magsasaka na dating MILF combatants at sa 49 na iba pang Agrarian Reform beneficiaries. Naganap ang awarding ng CLOA sa isinagawang Harvest Festival on Hybrid Corn kahapon October 9 sa Dato Udin Sinswat sa Maguindanao. Ayon kay MAFAR Minister Muhammad Yacoob, ang MAFAR ay magbibigay ng warehouse na may solar dryer at multi-purpose combined harvester sa mga magsasaka bilang tugon sa kanilang matagal na kahilingan para sa pag-aani at pag-iimbak ng kanilang mais. Ipinamalas sa nasabing aktibidad ang 150 hybrid corn seeds at Filipina 753 variety na kung saan ang mga magsasaka mismo ang namahala na nagresulta ng mas mataas na produksyon ng mais. Kung saan mula sa dating 3 metric tons ay tumaas ng 7 metric tons ang ani ng mga magsasaka batay sa resulta ng crop cut na isinagawa ng Research Outreach Station sa Maguindanao. Samantala, nagsagawa rin ng Rice Harvest Festival sa inbred rice production ang MAFAR noong October 8 sa bayan naman ng Dato Paglas, Maguindanao. Umabot sa 12 na tonelada kada hektarya ang ani ng palay gamit ang fertilizer na Nauriano Plus supplement na produkto mula pa sa Japan. Inaasahang aabot sa 86,000 pesos ang net income o kita mula sa nasabing ani ng palay. Dato Nor Hamidin Mama sa Ingid para sa Balitang Bangsamoro. Balitang Bangsamoro. At dagdag sa ating mga balita, ipinagdiriwang din ngayong buwan ng Oktubre ang National Indigenous Peoples Month. At kung papaano nakiisa ang Bangsamoro government sa nasabing selebrasyon, alamin natin sa report ni City Fairods Abdullah. Nakiisa ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA, BARMM, sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month noong Lunes, October 5 sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Ang nasabing selebrasyon ay sa ilalim ng temang tulong-tulong sa pagsulong ng mga katutubong karapatan para sa makabagong Bangsamoro. Isa sa mga highlight ng pagdiriwang ay ang pagpapanatili sa mga ritual at kultura ng mga indigenous peoples sa bansa. Kabilang dito ang pagsusuot ng katutubong kasuotan, paghahanda ng ceremonial na pagkain at pagkilala sa pakikibaka ng mga katutubo bilang bahagi ng bansang Pilipinas. Pinangunahan ni MIPA Minister Melanio Ulama at ilang mga kawani ng MIPA sa pagdaraos ng nasabing selebrasyon. Nagpakita din ng suporta ang Office of the Chief Minister sa nasabing selebrasyon sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga empleyado nito ng mga katutubong kasuotan. City Fairods Abdullah para sa Balitang Bangsamoro. Balitang Bangsamoro. At ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa Bangsamoro Region ngayong araw hanggang bukas sa report ni Mirna Tepadan. Mirna? Balitang Bangsamoro. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan ang kapuluan ng Mindanao dahil pa rin sa localized thunderstorms. Magiging maulap ang panahon ngayon sa Cotabato City at karatig lugar nito sa Maguindanao. Papalo ang temperatura mula 24 hanggang 33 degrees Celsius at nasa 60% po ang posibilidad na umulan ngayong araw at mamayang gabi. Makakaranas naman ng maulap na panahon ng Marawi City, Lanao del Sur sa araw na ito. Magiging katamtaman po ang temperatura mula 20 hanggang 26 degrees Celsius. Samantala, makakaranas ng maulap at may kasamang pagulan ng isla ng Hulo, Sulu. Papalo ang init mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, magiging maulap at makakaranas din ng pagulan ng isla ng Lamitan, Basilan. Nasa 60% po ang posibilidad na umulan ngayong araw. At papalo naman ang init mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Magiging maulap naman ang panahon sa isla ng Bonggao, Tawi-Tawi sa araw na ito. Asahan din ang ulan ngayong araw at gabi.
Papalo ang init mula 27 hanggang 31 degrees Celsius. Nagpakita si Haring Araw kaninang 5:30 a.m. at inaasahang lulubog mamayang 5:30 p.m. Para naman sa lagay ng panahon bukas, 11 ng Oktubre, magiging maulap at makakaranas pa rin ng localized thunderstorm ang malaking bahagi ng kapuluan. Asahan ng maulap na panahon bukas at susundan ng kalat-kalat na pagulan bandang hapon sa lungsod ng Cotabato. Nasa 61% ang chance na umulan bukas at papalo naman ang init mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Ang Marawi City at karatig lugar nito sa Lanao del Sur ay makakaranas ng maulap na panahon at panandaliang ulan at papalo ang temperatura mula 20 hanggang 26 degrees Celsius. Samantala, sa tsansang 61% ay posible pa rin ang maulan na panahon bukas sa isla ng Hulo, Sulu. Papalo ang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Makakaranas din ng pagulan ng isla ng Lamitan, Basilan bukas. Ang init naman ay papalo mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Magiging maulap naman ang lagay ng panahon bukas sa Bonggao, Tawi-Tawi. Papalo ang panahon sa papalo ang pag-ulan. Posible ang pag-ulan sa hapon at gabi. At papalo ang init mula 27 hanggang 31 degrees Celsius. Naway manatili po tayong ligtas, ugaling mag-ehersisyo at kumain ng wasto dahil mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Ito po si Mirna para sa ulat panahon ng Balitang Bangsamoro. Balitang Bangsamoro. At yan ang mga detalye ng mga balita sa Bangsamoro Region sa nakalipas na linggo. Balitang Bangsamoro. Sa ating pong pagbabalik ay makakapanayan po natin si Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19 spokesperson Asnin Pendatun para bigyan po tayo ng update sa sitwasyon ng BARMM sa usapin po ng nararanasang pandemya na dulot po ng COVID-19. Pero bago po yan, Assalamualaikum, saying hi po sa lahat po ng ating po mga listeners at sa ating po masugid na taga-subaybay ng Radyo Bangsamoro sa iba't ibang panig ng mundo. Saying hi, Assalamualaikum to Rahima Ramber, ayan, watching from Riyadh, Saudi Arabia. To Taya Salvo, watching from Abu Dhabi. At sa iba pa pong mga listeners and viewers po ng ating pong programa ngayong umaga, Assalamualaikum, magandang umaga. Saying hi to Benjamil Orishi Tibumbo, ang aking kaibigan na soon to be doctor. Magandang umaga sa iyo. And of course, magbabalik pa po ang Radyo Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19 ay isang malaking pagsubok sa ating lahat. Maging sa Bangsamoro Region ay nakapagtala na tayo ng ilang kaso ng sakit na ito. Dahil dito, binuo ng Bangsamoro Government ang Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19 na siyang mamumuno sa ating mga hakbang upang malabanan ang nasabing sakit. Sa ngalan ng ating isinusulong na moral governance, tinitiyak natin na patuloy ang pamimigay ng basic services sa mga kababayan natin, lalo pat maigting na ipinapatupad ang community quarantine. Naglatag na rin tayo ng plano o contingency plan kung sakali mang tumagal pa ang community quarantine o dumami pa ang kaso ng COVID-19 sa BARMM. Muli, aming pinapaalaala na sumunod sa mga alituntunin base na rin sa guideline mula sa national government. Obserbahan po natin ang physical distancing at ang palagiang paghuhugas ng kamay. Kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng frontline workers
na nagsasakripisyo ng lubos sa crisis na ito. Magtulungan po tayo at palakasin pa natin ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kaya natin talunin ang COVID-19, inshallah. We will beat COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Office of the Chief Minister ng Bangsamoro Government, Ministry of Health, World Health Organization, UNICEF at ng himpilang ito. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamahalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Radyo Bangsamoro. At nababalik po ang Radyo Bangsamoro. Kasama pa rin po ang inyong lingkod Albashir Saiden ng Bureau of Public Information, BARMM. At sa pagkakataon pong ito ay makakasama po natin at makakapanayam via phone patch ang tagapagsalita po ng Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19, Sir Mod Asnin Pendatun. Ayan, para bigyan po tayo ng update. And of course, sa ating pong mga listeners and viewers ay maaari po kayong magtanong at sumali po sa ating pong talakayan. Ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa ating pong live streaming ngayon sa ating pong Facebook page na Radyo Bangsamoro. At ayan, nasa linya na nga po si Sir Asnin. Sir, magandang umaga po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam din at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ngayon sa Radyo Bangsamoro. Isang maganda at mapayapang umaga po sa ating lahat. Alright. Sir, ano na po yung update po natin sa ating mong bulletin? Gaano po ba kadami yung bagong case natin o active cases din na po natin sa buong BARMM? Base sa pinakahuling regional case bulletin na ating pong nakuha mula sa Ministry of Health, kahapon po ay meron tayong naitalang 21 or 21 panibagong kaso ng COVID-19, bringing the total active cases sa 317, at ang ating total cases na sa ngayon sa buong rehiyon ay nasa 1,306. As for the recoveries, wala tayong may ulat na panibago kahapon, but our recovery rate remains high, at ang ating total recoveries ay nasa 937 na as of yesterday, and we reported one additional death, unfortunately, kahapon, bringing the total deaths dito po sa atin sa region sa 52 out of the 1,306 cases. Sir, napansin po natin doon po sa bagong cases po natin, 21. Parang madami po yata yung Maguindanao this time. Tama ka dyan din. In fact, gaya nung nabanggit natin sa ating isang press briefing this week, kung titingnan kasi natin yung trends per province, yung probinsya ng Maguindanao actually ay nasa upward trend pa rin, kasama ng Lanao del Sur. For the rest of the provinces, yung Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, we are happy to report na nasa downward trend na sila. Ibig sabihin, bumababa na rin yung kaso ng COVID-19 sa mga probinsya na yan. But for Lanao del Sur and Maguindanao, ang nakikita nating trend ay upward pa rin. So, ibig sabihin, patuloy pa rin yung pagtaas ng kaso ng COVID-19 at yung pagkalat sa Lanao del Sur and sa Maguindanao. So, ang tinututukan natin ngayon ay itong sitwasyon na meron tayo sa Maguindanao. Dahil yung Lanao del Sur currently under modified enhanced community quarantine naman yan. So, we are closely monitoring the developments dito sa probinsya ng Maguindanao, particularly in some municipalities
na nakikita natin medyo dumadami yung attack rate, mataas yung attack rate ng COVID-19 sa mga munisipyo na yan. Opo. Alright, sir, on our response po to this pandemic, ngayon po ay napapabalita po kung napapakinggan po natin o napapanood po natin, talagang nagkakapunuan na po ang mga isolation facilities, and of course pati na rin po yung mga hospitals natin in the Bangsamoro region po. Kamusta po, do we still have enough space to cater may spaces pa po ba, may mga sapat pa po ba yung isolation centers natin and hospitals natin to cater patients or COVID-19 patients? Generally speaking, mataas pa naman or enough pa yung bed occupancy ng ating mga COVID ligtas center. Liban doon sa ipinayo ng Bangsamoro government ay kasama dyan yung existing na kinonvert or kinonstruct ng ating LGUs. For the hospital beds, medyo may nasa medium na yung occupancy sa May Pakpak Medical Center. Precisely because yung epicenter ng COVID-19 dito sa ating region ay nandyan sa Lano del Sur, particularly dyan sa Marawi City. But generally speaking, we still have enough bed capacity sa ating isolation centers. At ating pong mga hospital beds ay enough pa rin naman. But again, ang magandang correlated na usapin kasi dito din ay yung tanong kung ano ba yung nature ng karamihan ng kaso ng COVID-19 sa atin. Siguro if there's something positive or on the bright side na pwede natin makita doon sa datos, ay karamihan talaga ng ating mga cases ay asymptomatic. Unlike in other parts of the country na ang karamihan ay symptomatic, mild cases. But in our case, karamihan asymptomatic. Kaya hindi rin agad-agad napupuno. But at any rate, yung existing healthcare facility kasi natin ay hindi kasing dami or hindi kasing ganda. Ika nga, kumpara sa National Capital Region, sa Davao Region, sa Region 7. So, even though mataas pa or meron pa tayong mga existing isolation facilities, we cannot afford to have a significant number of mild, severe, critical cases. Kaya ito yung iniiwasan natin as much as possible. Opo. Sir, in Tawi-Tawi po, kung matatandaan po natin, yung isa sa mga hospital doon, kung di ako nagkakamali, Dato Halon sa Kilan Hospital, ay nagkaroon po ng limitasyon sa pagtanggap ng patients dahil most of their health workers nga po ay unfortunately ay nagkaroon ng COVID. Ano na po update natin doon, sir? Gradually, nagre-resume naman doon sa normal operations na yung ating hospital dyan, yung Dato Halon sa Kilan Hospital. Dahil nakakapatapos na rin, karamihan, naka-recover na rin yung ilan sa mga health workers natin na nagpositibo doon sa virus. So, medyo nagre-resume na po yung operations yan. And, but in any case, medyo strategic pa rin tayo doon sa pagpili ng mga in-entertain o yung pinapasok doon sa ating hospital. Yung pinaprioritize pa rin natin ay yung mga critical cases. At yung mga pwede namang gamutin in our rural health units ay doon na natin nire-refer o doon na natin sinasagawa ito. Opo. Sir, still on our response po sa pandemic, tuloy-tuloy din po yung ating pong mga relief operations na isinasagawa po sa iba't ibang panig ng region para matugunan din po yung pangangailangan ng ating pong mga residente na talagang in need at apektado po nitong pandemya, sir. Tama ka dyan din. Patuloy pa rin naman. Actually, hindi naman talaga tayo tumigil sa pamimigay ng mga ayuda sa mga sektor ng lipunan natin na tinatamaan talaga nung COVID-19. Kamakailan, kung kaya din nabanggit nyo sa ating mga balita, yung Ministry of Labor and Employment natin ay namigay ng cash assistance para sa ating mga private sectors, workers na tinamaan din ng COVID-19. Yung kanilang livelihood, yung source ng income nila
ay talagang naapektuhan. Yan ay galing sa pondo ni Office of the Chief Minister na in partnership with the Ministry of Labor and Employment ay naisagawa natin. No? At yung ibang sectors ng ating lipunan na tinutugunan din ng iba pang ministries, no? Gaya ng mga tricycle drivers, no? At yung iba pa, no? Na talagang yung kanilang pang-araw-araw na hanap buhay ay talagang apektado gawa nung effect, no, nung COVID-19 sa ating pong lipunan. Opo. Alright, sir. Baka may mga nakalimutan po akong itanong or baka may mga important na announcements po tayo or panawagan po. Go ahead po, sir. Siguro, we will just like to reiterate yung mensahe po ng ating Chief Minister, who is also the chairperson of the Regional Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19. Sa panahon po talagang ito, ang kailangan po natin ay yung pagsunod sa minimum public health standard at iba pang patnubay mula ho sa inyong Interagency Task Force on COVID-19, gayon na rin po mula sa inyong Department of Health at WHO. Yung pong mga guidelines na ating pong pinapatupad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ito po ay alinsunod, no, sa mga guidelines na binibigay ng WHO, ng DOH, no, base na rin sa siyensya at pagsasaliksik. Ulitin din po natin, no, na ito pong pandemya, hindi po ito kaya ng gobyerno lamang. Kailangan po natin yung kooperasyon ng bawat isa, ng bawat individual, gaya nung kasama na rin yung nasa private sector. At madalas natin nababanggit, no, na we heal, no, or we will heal as one. But for us to truly heal as one, kailangan po natin, we need to move as one. So dito po, again, yung kooperasyon, pag-uunawa, no, at malakas na pananampalataya ng bawat isa. And together with our joint and collaborative effort, we will beat COVID-19, inshallah. Alright, maraming salamat po. Si Bangsamoro Interagency Task Force spokesperson, Mod Asnin Pendatun. Alright, time check. 10 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Kayo po ay nakikinig pa rin po sa programang Radyo Bangsamoro, the official radio program of the Bangsamoro government. Hatid po sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Tulad nga po ng nabanggit po ng tagapagsalita po ng BIATF or ng Bangsamoro IATF, ang pagsugpo po sa COVID-19 ay hindi lamang po responsibilidad ng gobyerno, kundi responsibilidad po nating ng bawat po natin po ng bawat mamamayan. So isa po sa mga paraan na makatulong po tayo na at least ma-lessen po yung burden na dahilan po o burden na nagiging sanhi ng pandemya na COVID-19 dahil sa patuloy na pagtaas ng ating pong kaso sa buong rehiyon, ay at least yung pagsunod po natin sa minimum public health standards ng Ministry of Health or ng Department of Health. Ayan, una na po dyan yung tulad po ng paulit-ulit po nating sinasabi, yung pagsusuot po ng face mask pag umaalis po tayo ng bahay at pupunta po tayo sa trabaho o kung saan man po tayo magpunta. Kailangan po ay lagi po nating dala-dala yung ating mask. And of course, pag pupunta po tayo sa mga public places or sa public transportation utilities, ay yung bago po ngayon na talagang kailangan po nating magsuot na din po ng face shield. And of course, pangalawa po dyan, yung pagpapanatili ng yung kailangan po all the time meron tayong dalang pang sanitize tulad po ng alcohol or any sanitizer po So every time nahahawak po tayo sa mga bagay-bagay and kailangan
kailangan po ay mag-sanitize po tayo para matiyak po natin na hindi po kakapit sa atin yung virus. And of course, pangatlo po dyan, yung pag-observe po ng social or physical distancing. So wag po nating kakalimutan that the virus is still around the corner. So isipin po natin na yung virus ay nasa paligid lamang po at hindi po natin masisiguro at matitiyak kung sino bang meron nito. So panatilihin po natin yung social distancing para hindi po tayo magkahawaan. Ay bago po tayo magpaalam, magpapasalamat po muna tayo sa ating pong mga partners na patuloy na sumusuporta sa mga programa po ng Bangsamoro Government at ng Bureau of Public Information in particular. Kasama na po dyan yung ating po mga UN agencies, partner UN agencies, kabilang na po ang UNICEF at sa iba pa pong mga partner UN agencies natin. Maraming salamat po. And of course, partner din po natin. Ayan, hindi po natin nakakalimutan. Yung European Union, partner din po natin yan. Especially sa programa po nating Radyo Bangsamoro. At sa ating po mga listeners and viewers all over the world, manatili po tayong nakatutok, manatili po tayong konektado sa mga nangyayari dito po sa Bangsamoro region. Kaya i-follow, i-like at i-follow po yung ating po mga social media accounts para updated po tayo all the time sa mga developments sa ating pong rehiyon. Sa Facebook, meron po tayong official Facebook page na Bangsamoro Government. Ayan, i-search lamang po yung Bangsamoro Government at i-like and i-follow po yan. Yan po yung, kung makikita po natin, meron po yung verified badge or may tatak po yan na verified. And of course, meron din pong mga official Facebook pages yung ating pong iba't ibang ministries or at opisina po ng BARMM. Meron din pong, of course, itong ating pong programa, Radyo Bangsamoro, ay may sarili din pong page kung saan makikita din po natin yung daily updates sa mga kaganapan sa Bangsamoro Government and in Tagalog version naman po. Of course, meron din po tayong Twitter account sa mga nagtutwitter po. I-search lamang po yung Bangsamoro Govt. Yan po yung nag-iisang Twitter account ng Bangsamoro Government. I-follow po yan. At makikita po natin dyan yung daily updates din po sa mga nangyayari sa Bangsamoro Government. And recently, meron na din po tayong YouTube channel kung saan makikita po natin yung live streaming po ng ating pong mga programa tulad nga po nitong Radyo Bangsamoro and of course ng mga regular press briefings ng BIATF. Ayan ay mapapanood na rin po natin sa YouTube. Ayan, so sa ating pong mga kababayan, especially po doon po sa mga OFWs, mag-subscribe, i-follow ang ating pong YouTube channel. Yan po ay Bangsamoro Government. Ayan, i-search lamang po yung Bangsamoro Government. Click subscribe and click the bell button para tayo po ay ma-notify kung sakali pong live or nagla-live po tayo or meron po tayong bagong upload. Alright, saying hi sa ating pong mga listeners na patuloy na nakaantabay at nakatutok pa rin sa programang Radyo Bangsamoro. Saying hi to Palalisan Magid Yasmin, Salamat Mapita Bangsamoro watching from Dubai. O diba, sabi ko naman sa inyo, world class. We have viewers from all over the world and of course, meron din po tayong viewers sa iba't ibang panig ng bansa.
Assalamualaikum, saying hi din po sa ating pong mga pinuno, mga mahal na leader sa Bangsamoro Government. Sa pangunguna po yan ng ating pong punong ministro, Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim or Ahod Balawag Ibrahim. Of course, ang ating pong Assistant Executive Secretary na siya rin pong Minister ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy or MENRE, Sir Abdul Rauf Makakuwa. Ang Assistant Executive Secretary, Sir Abdullah Kusain. At 10 pa po ng ating pong mga pinuno sa buong Bangsamoro Government. Masyado silang madami. So, hindi po natin sila maiisa-isa. Pero binabati po natin sila ng magandang umaga. And of course, ating pong sa producers po ng Radyo Bangsamoro, maraming salamat sa ating producers and reporters. We have Dato Nur Hamidin Mama sa Inged, Siti Farouz Abdullah and Mirna Tepadan. At of course, bago natin makalimutan ang nag-iisa nating live streamer, ang napakasipag na si Zane. And of course, saying hi din po sa lahat po ng ating mga kasamahan sa Bureau of Public Information. Sa pangunguna po yan ng ating pong Executive Director, Sir Andrew Alonto. Alright, wala na po tayong oras. Bago po tayo magpaalam, disclaimer lamang po. Ang Radyo Bangsamoro is a radio or a black time radio program of the Bangsamoro government. The views and opinions of the anchor and the guests of the program do not necessarily reflect the views and opinions of this station. At dyan po nagtatapos ang isang oras ng balitaan na talakayan sa Radyo Bangsamoro. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Sabado. Kasama ang inyong lingkod, Al-Bashir Saiden, atid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Ito ang Radyo Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang umaga. Radyo Bangsamoro. Mga usaping may kinalaman sa pamahalaang Bangsamoro. Mga makabuluhang balita at impormasyong dapat malaman ng mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Radyo Bangsamoro. Simula hanggang ngayon, isa ang naging layon, magkaisa.